Mayroon pong isang bagong executive order na nilagdaan si President Donald Trump na nagbibigay ng direktang daan para sa mga digital asset firms na makapasok sa pinakapuso ng sistemang financial ng Amerika. Yan, sabi po sa ating balita dito mula kay Times Tabloid ay sa Trump just handed Ripple or XRP the keys. And here's what happened. Yan, kung ikaw po ay isang matagal ng XRP holder, alam mo na ang pinakamalaking pangarap at layunin ng Ripple ay ang tuluyang mapalitan ang lumang sistema ng pagpapadala ng pera. Pero para magawa yon, kailangan po nilang dumaan sa mga tradisyonal na bangko na madalas ay mabagal at nagpapataw ng matataas na bayarin. Ngunit dahil po sa bagong utos na ito, partikular na sa tinatawag na Section 4, nagbago po ang takbo ng laro. Ang utos na ito ay direktang nag-aatas sa Board of Governors ng Federal Reserve System na tapusin ang mga patakaran na magbibigay ng direct access sa mga digital asset firms sa Federal Reserve payment accounts at saka payment services. Sa madaling salita, binibigyan na ng gobyerno ng pagkakataon ang Ripple na magkaroon ng sarili po nilang susi sa pinakasiguradong pintuan ng finance sa mundo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit ang timing ng utos na ito ay napaka-strategic at kung bakit ang Ripple ang natatanging kumpanya na nakahandang sumalo sa dambuhalang oportunidad na ito. Yan, bago po tayo magpatuloy ay check lamang po natin ang ating chart dito kay XRP, kung saan ay nakikita po natin dito na naglalaro siya sa presyong 1.3631 at siya po ay bumubuo na naman ng isang bearish candlestick. Yan, nakabuo lamang po siya ng dalawang bullish candlestick, tapos ngayon ay bearish na naman at mukhang sinyalis po ito na mukhang ipagpapatuloy niya ang kanyang pagbagsak. Yan, balikan po natin ang ating balita dito at ipagpatuloy po natin ang tungkol sa bagong mandato sa Federal Reserve at saka ang 90-day timeline. Ayan, pag-usapan po natin ang mga detalye dito ng utos dahil dito po natin makikita kung gaano kaseryoso ang gobyerno. Ang executive order ay nag-aatas po ng isang komprehensibong pagsusuri sa legal, regulation at pulisiya na namamahala sa pag-access sa reserve bank payment accounts. Ang pagsusuring ito ay hindi lamang para sa mga tradisyonal na bangko, kundi kasama na rito ang mga uninsured depository institutions, non-bank financial companies, at higit po sa lahat ay ang mga digital asset firms na kumikilos bilang direct participants sa mga real-time payment networks. Ang Federal Reserve Board ay binigyan lamang ng 120 days para mag-submit ng isang buong ulat sa presidente. Pero ang mas matindi rito ayon sa mga crypto commentators at mga eksperto sa regulasyon, ang Fed ay obligado na ngayon na gumawa ng isang transparent o malinaw na application procedure para sa mga digital asset firms. Sa nakalipas na mga taon, ang pag-apply para sa isang Fed master account ay parang pagpasok sa isang madilim na kwarto. Ito po ay napakabagal, walang malinaw na panuntunan at madalas ay hinaharangan ng mga tradisyonal na bangko para protektahan ang kanilang sariling interes. Ngunit dahil po sa bagong mandato, mayroon na pong 90 days. Ayan. 90-day mandatory response window. Ibig sabihin po niyan kapag nag-apply ang isang qualified crypto firm, ang Federal Reserve ay obligadong sumagot sa loob ng 90 araw. Hindi na nila pwedeng patagalin o ipitin ang aplikasyon sa ilalim ng mesa.
Ngayon, ang opinyon ko po dito ay isipin po ninyo ang lumang sistema ng pagpapadala ng pera sa mundo bilang isang mahabang traffic sa isang pampublikong daan. Sa tuwing magpapadala po ang Ripple ng bilyong-bilyong dolyar sa ibang bansa, kailangan nilang dumaan sa mga intermediary banks o mga luma at tradisyonal na commercial banks. Ang bawat bangko na na daanan po ng pera ay parang isang hiwalay na toll gate sa isang lumang kalsada kung saan bawat isa ay nagpapabagal sa biyahe at bawat isa ay may kinukuha na bayad o fees. Ang isang Federal Master Account ay parang isang modernong expressway o high-speed train track na diretso sa destinasyon nang walang kahit isang tollgate o harang. Kapag ang Ripple ay nagkaroon ng master account, hindi na nila kailangang makiusap o makipag-partner sa mga commercial na bangko para mag-clear ng mga transaction. Direkta na silang makakapag-settle ng pondo sa mismong Central Bank ng Amerika. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng 90-day timeline na ito. Ang gobyerno mismo ang nagtatanggal ng mga harang sa expressway para sa mga digital asset firms. Ito ay isang malinaw na hudyat na ang administrasyon ay nais nang gawing mabilis, moderno at mura ang paggalaw ng pondo gamit ang bagong teknolohiya. Dito na po tayo sa regulatory position ng Ripple. Yan, maaaring tanong ng iba. Kung ang utos na ito ay para sa lahat ng digital asset firms, bakit ang Ripple ang sinasabing pinakamalaking panalo rito? Ang sagot po sa katanungan na yan ay dahil sa kanilang nakaraang preparasyon. Ang Ripple ay hindi ngayon lang magsisimulang mag-ayos ng kanilang mga papeles. Nung nakalipas po na December 2025, ayan, ang Office of the Comptroller or ang OCC, yan ay nagbigay na ng conditional approval sa Ripple para itatag ang Ripple National Trust Bank. Yan, ito po ay isang federally supervised trust bank na may layuning pamahalaan ang reserves ng kanilang stablecoin sa RLUSD sa ilalim ng pangangasiwa ng OCC at ng New York Department of Financial Services. Ang mahalagang detalye po rito na dapat nating tandaan ay ang conditional approval ng OCC ay ibinigay sa ilalim ng tahasang kasunduan na ang Ripple National Trust Bank ay mag-a-apply para maging miyembro ng Federal Reserve Bank. Ang pagtatag ng Trust Bank Charter ay hindi isang hiwalay na project. Ito po ay ang mismong susi para maging qualified sa Fed Master Account. Dahil sa batas ng Amerika, tanging ang mga federally chartered institutions lamang ang pwedeng direktang mag-apply sa Fed para sa Master Account. At dahil po sa Ripple National Trust Bank, ang Ripple ay opisyal ng pasok sa qualification na ito. Sa aking opinyon, ang ginawa po ng Ripple rito ay isang classic na halimbawa ng vision at preparation. Habang ang ibang crypto companies ay abala sa pagkikipag-away sa mga regulators o paggawa ng mga meme coins, ang Ripple ay tahimik na naglalatag ng kanilang legal na infrastructure mula pa noong nakarang taon. Para silang isang kumpanya na nagtayo ng isang dambuhalang central terminal ng tren bago pa man i-announce ng gobyerno na gagawa sila ng bagong riles. Nang ilabas po ni Trump ang executive order na ito, ang Ripple ay hindi na kailangang maghabol para magtayo ng bangko. Nakatayo na ang kanilang framework. Sila na lang ang may active at handang application na pasok sa bagong 90-day response window ng Federal Reserve. Ipinapakita nito na ang pamunuan ng Ripple ay may malalim na pagkaunawa sa kung paano gumagana ang global finance. Alam nila na ang tunay na tagumpay sa crypto ay hindi makukuha sa pag-iwas sa regulasyon, kundi sa pagiging bahagi mismo ng opisyal na regulasyon. Ang pagkakaroon po ng Ripple National Trust Bank ay ang kanilang pinakamalakas na alas
sa laban na ito. Yan, dito naman po tayo sa implikasyon kay XRP at ang paglago ng RLUSD. Yan, dito na natin pag-ugnayin ang balitang ito sa mga hawak. Yan, sa mga hawak or holdings na XRP tokens. Paano ba makakaapekto ang pagkakaroon ng Federal Reserve Master Account? Yan, highlight lamang natin. Ayan, paano makakaapekto ang pagkakaroon ng Federal Reserve Master Account sa demand at utility ni XRP? Gaya ng alam nating lahat, ang XRP or si XRP ay naglilingkod bilang isang bridge currency sa loob ng payment network ng Ripple. Kapag ang isang malaking institution ay gustong magpadala ng halaga mula sa isang bansa patungo sa isa pa, ginagamit si XRP para sa instant conversion at saka settlement. Kung ang Ripple National Trust Bank ay maaprubahan sa kanilang aplikasyon sa Fed Master Account, ang halaga ng operasyon ng Ripple ay bababa ng husto, habang ang bilis naman ng kanilang settlements ay aabot sa instantaneous levels o real time. Ang kanilang infrastructure ay naging direktang konektado sa Federal Reserve. Ang tiwala ng mga dambuhalang institution, gaya ng mga central banks at global mega banks sa Ripple Network ay aangat sa pinakamataas na andas. Ang mataas na tiwala na ito ay magre-resulta sa mas malawak na institutional adoption. Habang mas maraming institution ang gumagamit ng payment rails ng Ripple, mas tataas ang volume ng transaction na nangangailangan kay XRP bilang bridge currency na direktang sumusuporta sa pangmatagalang utility at demand ng asset. Kasabay po nito ay ang stablecoin ng Ripple na RLUSD. Ayan, highlight lamang po natin. Ayan, ang RLUSD ng Ripple ay lumampas na sa $1 billion market cap. Ang paglago ng RLUSD ay lalong bibilis dahil po ang regulated structure nito ay magiging direktang nakasandal sa isang Federal Reserve Connected Trust Bank. Sa aking opinyon, upang mas madaling maunawaan po ang koneksyon ni XRP at RLUSD sa bagong sistemang ito, gamitin natin ang halimbawa ng isang high-speed bullet train system. Ang Federal Reserve Master Account ang siyang nagbibigay ng permit para ilatag ang pinakamabilis at pinakamalawak na riles ng tren sa buong mundo. Ang stablecoin ng Ripple na RLUSD ay parang ang mga pasahero o ang mga kargamento na may laking bilyong-bilyong dolyar na ligtas na nakasakay sa loob. At ano naman ang papel ni XRP? Si XRP po ang siyang nagsisilbing super engine o ang kuryente na nagpapatakbo sa buong tren upang makalipat ito mula sa isang riles patungo sa isa pa sa loob lamang ng isang segundo. Kung walang master account, ang tren ng Ripple ay kailangang huminto sa bawat istasyon ng lumang komersyal na bangko para magpalit ng makina. Pero kapag naaprubahan po ang master account, ang tren ay diretso na ang takbo. Ang pag-angat ng RLUSD sa mahigit $1 billion market cap ay patunay na marami ng kargamento ang gustong sumakay. Habang lumalaki po ang kargamento at bumibilis ang takbo sa tulong ng regulasyon ng gobyerno, ang engine o ang kuryente na nagpapatakbo po rito na walang iba kundi si XRP ay magiging mas mahalaga at mas indispensable sa buong network. Ang utility na ito ang tunay na batayan ng halaga ni XRP, hindi ang haka-haka lang sa social media. Ang industriya ngayon ay nakatitig po sa 120-day reporting window na kasalukuyan ng tumatakbo mula nang ilabas ang utos. Sa loob ng panahong ito, ang Federal Reserve ay walang magagawa kundi harapin ang realidad na ang mga digital asset firms ay bahagi na ng modernong ekonomiya ng Amerika. Ang administrasyon ni Trump
ay nagpadala ng isang napakalinaw na mensahe sa Wall Street at sa buong mundo, kung saan ang United States ay nagnanais na maging kapital ng crypto at digital innovation. Para kay Ripple, ang panahong ito ay ang kulminasyon ng maraming taon ng pakikipaglaban sa mga korte at pag-aayos ng kanilang mga lisensya. Ang paglipat mula sa pagiging isang kumpanya na idinimanda ng SEC patungo sa isang kumpanya na binibigyan ng gobyerno ng mandato para mag-apply sa Federal Reserve ay isa sa pinakamalaking turnaround stories sa kasaysayan ng finance. Ang institutional infrastructure na itinatayo sa paligid ng XRP Ledger ay patuloy po na lumalawak, at ang pagtatapos ng opaque o madidilim na proseso sa pag-apply sa central bank ay magbubukas ng pintuan para sa totoong institutional hyper-adoption. Ang masasabi ko naman dito ay ang nalalabing mga buwan ng taong ito, 2026, ay magiging napaka-critical para sa buong community. Ang 120-day countdown na ito ay hindi lang basta deadline sa papel. Ito ang hudyat ng pagtatapos ng tinatawag po nating Wild West era ng crypto at ang opisyal na pagsisimula ng regulated institutional era. Bilang mga retail investors, kailangan po nating maunawaan na ang tunay na kayamanan sa market na ito ay hindi po nakukuha sa mga mabilisang pump and dump, kundi sa pag-unawa sa kung aling mga kumpanya ang nagtatayo ng mga permanenteng infrastructure. Ang Ripple ay nagtayo ng isang legal na kuta na napakahirap tapatan ng ibang project. Kapag ang ulat ng Federal Reserve ay naisubmit na sa presidente at ang mga patakaran para sa direct account access ay naging final na, ang pagkakaiba ng Ripple sa ibang crypto firms ay magiging kasing linaw ng araw at gabi. Ang iba ay natatakot pa rin sa mga susunod na hakbang ng mga regulators. Ang Ripple ay mayroon ng upuan sa mismong hapagkainan ng Federal Reserve. Kaya sa aking pananaw ay ang kasalukuyang balita ay nagpapatunay ng ating investment thesis kay XRP bilang isang pangunahing bridge currency sa global payment rails ay unti-unti nang nagiging isang opisyal na katotohanan na may basbas ng pamahalaan. At ayan sa kabuuan, ang executive order mula po sa White House, lalo na ang tinatawag pong Section 4 ay isang napakalaking tagumpay hindi lang para sa Ripple kundi para sa buong crypto space na naghahangad ng kalinawan at patas na pagkakataon. Ang pag-aatas sa Federal Reserve na maging transparent at sundin ang isang mabilis na timeline sa pagtugon sa mga application ay nag-aalis sa lumang sistema ng pagkaantala na pumipigil sa inobasyon. Ang Ripple, sa pamamagitan po ng Ripple National Trust Bank at ang kanilang conditional approval mula sa OCC ay nasa perpektong posisyon upang samantalahin ang bagong batas na ito. Ang kanilang aplikasyon para sa isang Fed Master Account ay mayroon ng malinaw na roadmap at proteksyon sa ilalim ng bagong mandato ng gobyerno. Habang ang RLUSD ay patuloy na lumalaki at ang si XRP naman ay patuloy na naglilingkod bilang ang pangunahing bridge ng liquidity, ang hinaharap po ng network na ito ay mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang taon. Kaya manatili po tayong mapanuri sa mga ganitong uri ng balita, unawain ang malalalim na kahulugan ng mga regulasyon at laging tandaan na ang tunay na halaga ay laging sumusunod sa tunay na utility. Ayan, balikan po natin ang ating daily chart time frame dito para magkaroon ng bahagyang technical analysis. Ayan, ang masasabi ko po na posibleng maging galaw ng XRP dito ay mukhang magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak sa mga paparating na araw, lalong-lalo na kung nabasag yung ating minor support dito sa 1.3585. Yan, ito po yung kasalukuyang minor support natin. Kaya ito po yung binabantayan natin. At maliban po dyan ay wala pa rin pagbabago ang ating nakikitang signal sa ating mga indicators dito. Ang ating Hall Street indicator ay red na red. Malusog ang pangangatawan. Yan, ibig sabihin is malakas ang ating selling pressure
or bearish momentum. Ganun din ang ating QQE bar dito. Yan, kitang-kita natin na nag-uumpisa na po ulit ito or nagpapatuloy po ulit ito na lumaki ang mga sukat ng mga ito, indikasyon na lumalakas na naman ang ating selling pressure. Or ibig sabihin, para sa mga baguhan is nag-uumpisa naman pong magbenta. Yan, magbenta yung mga sellers. Kaya may selling pressure, kaya mataas ang chances na babagsak ang presyo ng XRP. Ang tanging pumipigil po sa ngayon sa pagbagsak ng XRP ay gaya ng aking sinabi kanina ay ang resistance natin dito na nakapwesto po dito sa price level na 1.3585. Kaya kung nabasag ito ay ayan, mataas ang chances na babagsak po tayo dito sa sunod na major support natin na 1.3211. Ayan, ganyan pa rin po at hindi nagbabago yung aking technical analysis dito. Silipin naman po natin itong si Bitcoin. Ayan, si Bitcoin, kitang-kita natin dito na umangat na rin po siya nitong mga nakalipas na araw. Kaso, nauntog po siya dito sa ating major resistance na 78,126.93. At yung nabuong candlestick natin kahapon is, ayan na nga. Kapag nakakita po tayo ng ganitong candlestick na may malit na pangangatawan, ibig pong sabihin ay nagkaroon siya ng struggle. Nahirapan po siya na lampasan yung major resistance natin. Nauntog po siya. Yan. Kaya ngayon is bumubuo na po siya ng kulay red. Kaya mukhang magpapatuloy na rin siya sa kanyang pagbagsak. At posible po siyang bumagsak at umabot hanggang dito sa ating minor support dito, 74,937. Kaya yan po ang ating short technical analysis sa ating dalawang paboritong cryptocurrencies na si XRP at Bitcoin. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.